Magkahiwalay na naharang sa Subic ang milyong-milyong pisong halaga ng carrots, sibuyas at sigarilyo matapos tangkang ipuslit mula China at Taiwan. Wala umanong kaukulang dokumento ang mga yan, kaya hindi tiyak kung ligtas sa kalusugan. At nakatutok si Ivan Mayrina. Idineklara silang frozen fish egg balls, pero nang buksan, 144 na toneladang carrots at sibuyas sa dilaw pala ang laman ng kargamento sa Subic Bay mula China. Ang halaga, 21 million pesos. They're doing smuggling to basically makakapit sa presyo ng Pilipinas at sa partners. Bukod dyan, wala ring sanitary at phytosanitary import clearance sa mga ito. Required yan para masigurong ligtas sa kalusugan. Isa sa ilalim yan sa pagsusuri para masigurong hindi tulad ng mahigit 300 na tonelada ng smuggled na gulay na nabiso ng Agriculture Department at Customs sa Navotas na lumabas sa mataas ang pesticide, heavy metal at microbial contaminants. Sa hiwalay na operasyon, Subic pa rin, bistado rin ang 2 container ng smuggled na sigarilyo na idineklarang tissue. 115 million pesos naman ang halaga nito. Wala ring registration at tax exemption certificates, import commodity clearance, at paso ang registration sa customs ang consignee nito. Bukod sa pagsasampa ng reklamo laban sa mga rehistradong consignee ng mga smuggled na kargamento, nirerepaso ng DA at Bureau of Customs ang ibang mga importer ng agricultural product. Bahagi pa rin ang kanilang kampanya kontra smuggling. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. 20 bansa ang balak makipag-usap sa China sa sidelines ng United Nations General Assembly, kabilang ang Pilipinas. Sa gitna nito, sinabi ng ilang eksperto na pwede pa rin makinabang ang Pilipinas sa mga alok na tulong ng China. Pero dapat daw yang suriin. Nakatutok si Chino Gaston. Sa kabila ng gusot sa mga pinagagawang teritoryo sa West Philippine Sea na umabot na sa pagbangga, pagbomba ng tubig at iba pang panghaharas ng China sa Pilipinas, hindi raw dapat isara ng bansa ang pintuan sa diplomatic at economic relations sa China. Sa pag-aaral ng think tank na aid data ng US, pwede pa ring pakinabangan ng Pilipinas ang malaking export market, infrastructure financing at foreign aid mula China. Pero dapat masuri ng mabuti ang mga alok na pautang at proyekto maging ang posibleng epekto nito sa national security at sa kalikasan, kagaya ng mga kasalukuyang dam at reclamation project sa bansa. It is not in the Philippines' interest to entirely decouple and de-link from China. I think your negotiation hand is stronger when you can have more people around the table. So you should be working with the US, you should be working with China, you should be working with Australia. Get these folks to compete with each other to give you the best terms possible. Kasama ang Pilipinas sa 20 bansa na balak kumausap sa China sa isang pinaplanong summit sa sidelines ng UN General Assembly sa New York sa September 22. Ayon kay Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, layon nitong iparating sa China na hindi lang ang Pilipinas, kundi marami ng bansa ang hindi natutuwa sa mga ginagawa nitong delikado at mapamilit na aksyon sa dagat. Sa huling surveillance ng Philippine Navy, 207 na mga Chinese vessels ang namamalagi sa loob ng West Philippine Sea, kabilang ang isang research and survey ship. Ito na raw ang pinakamaraming bilang ng Chinese Coast Guard, Navy at militia ships na naitala ngayong taon. We are still trying to assess why there is an increase in number in Iraqwa or Rosal Reef. However, we could say that for Sabina or Escoda, it's because of the extra attention that we have given to that particular shoal. Bagamat hindi naman daw ito dapat ikaalarma, nanindigan ang Philippine Navy na iligal ang pananatili ng Chinese vessels sa loob ng EEZ ng bansa. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Fangirl dream achieved si Sofia Pablo na na-meet ang cast ng rom-com drama na Emily in Paris. At di rin nagpahuli si Sofia sa kanyang very chic na OOTD looks. Yan ang chika ni Nelson Canlas. Emily in Paris? We only know Sofia Pablo in Rome.
slaying ang Sparkle actress as part of the Philippine team sa cocktail night event ng Netflix para sa series na Emily in Paris. Sa IG, isinare ni Sofia ang snaps ng kanyang very classy and very cutesy look. I'm super honored, grateful. Yung ma-represent mo yung Philippines sa mga ganun ka-global na event. Ang laking parang mileage para sa akin as an artist. Lagi siyang surreal experience for me. Truly an unforgettable event nga raw ito for Sofia, lalo na nang ma-meet niya mismo ang cast ng show. Sino nga ba ang fave character ni prinsesa ng City Jail star? Lily Collins, and sa favorite character, of course it's Emily. She truly manifested it dahil may snaps din siya showing Lily Collins kasama pa si Ashley Park. May bonus pang cute interaction with Samuel Arnold at Bruno Guray. Kapag nasa mga welcome dinner kaming lahat, nakakasalimuhan namin sila, and unique experience yun. Bago yan, may when in Rome moments din si Sofia na enjoy sa paglilibot sa Eternal City na match with her chic aesthetic. Pagbalik sa bansa, focus daw ulit si Sofia sa shoot ng upcoming Kapuso series na Prinsesa ng City Jail, kung saan niya kasama ang other half ng Team Alfia na si Allen Ansay. Mas exciting na kasi ang dami na naming nakuna na malalaking eksena. So, mas na-excite kami na mapanood na siya ng tao. May expect nyo yung mga riot. Ayan, may mga riot dyan sa loob ng City Jail. Naku, gulo pero exciting. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. Walang taka sa Bulacan ang maginang sangkot umano sa pagpapalaglag ng sanggol. Ang iligal na serbisyo, pinopromote pa online. Nakatutok si John Consulta. Lantaran kung i-promote ng isang grupo sa social media ang kanilang inaalok na umano'y super safe na serbisyo, pagpapalaglag ng bata sa kanilang abortion clinic. Pang-engganyo pa nila ang mga post na testimonials daw ng kanilang mga naging satisfied clients. Kaya nang kumagat sa entrapment ng NBI Organized and Transnational Crime Division, wala na silang kawala. Arestado ang magnanay na 47 anyos at 20 anyos sa kanilang bahay sa Baliwag, Bulacan. Oo nga, kasama ka ate. Ikaw sumundo, di ba? Hindi, nakisap lang po ako yung pag-gusto ko pumunta. Hindi, kasama ka. Ay, hindi, gumagawa kayo ng kalokohan. Sino kayo magdedesisyon? Bukod sa nabawing mark money, tumambad sa mga ahente ang mga equipment na ginagamit umano sa abortion services ng mag-ina. Medyo nakakatakot talaga kasi yung mga gagamitin nila sanang mga equipments or tools unsanitized. Makikita mo talaga at may kalawang pa nga yung iba doon eh. Dugyot talaga, tapos yung bed na gagamitin doon sa foam lang na nasa sahig. Siguro yung mga nito, yung mga naging kliyente nito, may tendency na nagkaroon ng infection or tetanus kasi unsanitized talaga yung mga gamit eh. Para makaiwas sa mga manghuhuli sa kanila, may ginagawa raw na diskarte ang mag-inang suspect. Hindi ka diretso doon sa kung saan yung area na gagawin eh. Susunduin ka muna. May isiset silang lugar na doon ka pumunta, tapos susunduin ka. Katulad nito sa atin, pinapunta sila sa isang mall, tapos doon sila sinundo. Bukod sa 20,000 pesos na bayad, may extra charges pa ang mga suspect sa kanilang mga kliyente. 20,000 yung bayad, tapos nagtanong kung yung fetus daw ay dadalhin ba. So nung sinabi natin na hindi na, nahingi silang additional 3,000 para sa paglibing nitong fetus. Additional bayad. Plus yung 2,000 naman dun sa after meds. Bali 25,000 lahat ang siningil nila. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng mga suspect na naharap sa reklamong illegal practice of medicine, paglabag sa FDA law, illegal abortion in relation sa cybercrime law. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Sa pilitan ng inilikas ang mga residente sa 4 na barangay sa Canlaon City, Negros Oriental dahil sa nagpapatuloy na aktibidad ng Bulkang Canlaon. Mahigit 100 pamilya ang dinala sa iba't ibang evacuation centers. Kanselado rin ang klase at sarado ang tourist spot sa lugar. Sa pinakahuling datos ng PHIVOLCS, 337 volcanic earthquakes ang naitala sa nakalipas na 24 oras.
Umabot naman sa halos 10,000 tonelada ng sulfur dioxide ang ibinuga ng bulkan. Nasa alert level 2 pa rin ito ngayon, kaya pinaalalahanan ng mga residente na magdoble ingat at mag-face mask. Mga kapuso, patuloy ang paglapit sa bansa ng bagyong may international name na Bebingka. Huli itong namataan kaninang hapon sa layong 1,750 kilometers east-northeast ng Eastern Visayas. Kumikilos po yan pa northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Sabi ng Pag-asa, Biyernes ay posibleng nasa loob na yan ang Philippine Area of Responsibility. Pwede pang magkaroon ng pagbabago, kaya patuloy na mantabay sa updates. Nananatili namang mababa ang tsansa ng landfall pero hahatakin o palalakasin ito ang habagat. Ramdam na ang mga pag-ulang dala ng trough ng bagyo sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Patuloy naman ang epekto ng habagat at localized thunderstorms sa natitirang bahagi ng bansa. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, umaga pa lamang bukas, unti-unti nang uulanin ang ilang bahagi ng Mimaropa, Northern at Central Luzon, Calabarzon, ilang probinsya sa Visayas, pati ang Zamboanga Peninsula. Halos buong bansa na ang may mataas na tsansa ng ulan pagsapit po ng hapon. Malawakan at malalakas na ulan, yan mga kapuso, kaya maging alerto po sa banta ng baha o landslide. Kabilang sa makararanas niyan ang malaking bahagi ng Luzon at Visayas, Zamboanga Peninsula, Barm, Northern Mindanao at Soc-Sargen. Sa Metro Manila, may tsansa rin ng ulan sa umaga, posibleng magpatuloy ang ulan sa ilang lungsod hanggang hapon o gabi. Halos 6,000 taga Navotas at Antipolo sa Rizal ang agad na natulungan ng GMA Kapuso Foundation kasunod ng pananalasa ng bagyong Enteng. Naging katuwang din natin sa Operation Bayanihan ang ilang Kapuso stars. Hindi pa man nakakabangon sa epekto ng bagyong Karina, heto't hagupit naman ng bagyong Enteng ang sumalubong sa ilan nating kababayan. Gaya ng pamilya ni Victoria na 4 na araw nang nasa evacuation center sa Valenzuela City matapos bahain ang kanilang bahay. Lahat ng gamit namin nabasa, lahat ng damit namin. Tapos hindi ba nakaka-recover sa bagyong Karina? Ito na naman yung isa. May napirwisyo din. Sa ilalim ng Operation Bayanihan, naghatid tayo ng relief goods, hygiene kits at lugaw sa 4,000 residente sa Valenzuela City. Kasama rin natin si Dingdong Dantes na namahagi naman ng hot meals. Isa po sa mga mandato po ng Philippine Navy ay ang sumuporta sa mga efforts ng ating gobyerno pagdating sa humanitarian assistance. So with GMA as one of our long-time partners during tuwing may mga kalamidad, lagi po nating sinusuportahan yung mga... Pumunta rin tayo sa Barangay San Jose sa Antipolo para magbigay ng relief goods, banig at lugaw sa mahigit 1,400 residente. Kasama naman si Rocco Nasino. Bilang isang reservist, isa ito sa tungkulin namin. Nandito ang GMA Network, ang Kapuso Network, at kami po mga artista, nakikiisa po pa kami sa inyo. Sa ngayon ho talaga, ito pong mga naan dito, yung mga totally damaged, wala akong mababalikan talagang bahay. Maraming salamat po sa GMA Kapuso Foundation. Agad po kayong tumugon sa aming barangay. Mga Kapuso, maraming salamat po sa mga nakiisa sa ating Operation Bayanihan. Baka nais po ninyong tumulong. Bisitahin lamang ang GMA Kapuso Foundation website na www.gmanetwork.com/Kapuso Foundation/donate.